taan nga buhi pang ilang mga ginikanan, especially their mother. Ipakita gyud ninyo ang gugma ninyo sa inyong ginikanan every day. Tungod kung wala pa man ang inyong ginikanan, kung wala inyong ginikanan, wala man sad mo karon. Labi na ka ng mga professional na nga ang tan-aw nila sa ilang kagalingon, dili na nila kinahanglan ang ilang ginikanan. Simple saying of I love you ma, kumusta ka ma, kumusta ka pa, kana more than enough na nga gesture nga maipakita niyo sa ilaha, because tomorrow is no longer a promise. Your parents are getting older while you are very much content. Siguro kay established na kamo sa inyong career, pero ayaw kalimti kung wala inyong ginikanan, wala sad mo sa posisyon ninyo karon. Manang swerte kayo mo nga buhi pa ang inyong ginikanan. Show them the love that they deserve. Tell them, i-verbalize kanang giingon nato ang gugma, dili lang bitaw nga agi-agian ninyo sila kay dili na ninyo sa kinahanglan. Remember, honoring your parents is the only commandment by God where He made a promise. Maura na nga commandment sa Ginoo nga naghatag og nisulti ang Ginoo nga naa siya promise nga naatay maindulhin siya nga madawat sa langit kung respetuhon nato ato ginikanan. You are so lucky. Ako, I lost both my parents. My father passed away in 1998. He was a military officer, and my mother passed away 9 years ago. Today is her 9th death anniversary. So take good care of your parents. Ubani si Mamita Lakwatsera. Let's cross the longest bridge in the Philippines, the Cebu-Cordoba Link Expressway. 8.9 kilometers in length, connecting mainland Cebu to the municipality of Cordoba, Lapu-Lapu City, and Mactan Island. The time now is 5:10 in the morning. Come on, ubani si Mamita Lakwatsera. That napakaswerte ko, nasa edad na 64, nagagawa ko kahit na anong gusto ko, napupuntahan ko ang mga lugar na kaya ko pang puntahan, na ini-enjoy ng mga kabataan, at na-appreciate ko ang mga development ng Cebu na sa mga iba mahirap na mapuntahan dahil sa kawalan ng financial na kapasidad at dahil sa mga nararamdaman sa kanilang pangangatawan. So, I hope this video can provide you an insight of a life of a senior citizen. I'm 64 years old. Para magkaroon kayo ng idea as you prepare yourself on how to grow old responsibly. Dahil mahirap ang buhay ng isang matanda, lalo na in my case, I am gay and I choose to live alone. Wala akong partner. Pinaghandaan ko yan. Natutunan ko yan sa aking ina, to be financially independent and stable, to be physically fit, to be mentally equipped, alert, intelligent enough, and sensitive. Ang pinaka-importante, yung character development. To live and choose to live with a purposeful life. Maging mabuti ka sa kapwa. Paano ka maging mabuti ka sa kapwa mo kung sa sarili mo nga hindi mo maalagaan? That's the beauty of life. And this is I'm going to share with you as we cross the longest bridge in the Philippines, the Cebu-Cordoba Link Expressway. Simple ng buhay. If you want to simplify
it or to be specific about it. Mangarap ka, pagtrabahuan mo ang iyong pangarap. Kasi dream, ambition is for free. So yung pinakamataas na ambisyon. But you have to calculate kung talagang kaya mong abutin yon. At pagtrabahuan mo yan. Pagsikapan mo. Pinaka-importanting pundasyon sa pangarap, edukasyon. Edukasyon sapagkat that will be your weapon. Lalo na sa mga member ng LGBTQI community. Weapon yan sa bigotry, discrimination na hindi natin kayang kontrolin pag nasa mundo na tayo ng isang sibilisasyon o sa mundo ginagalawan natin. Meron talagang masasakit na salita, matang mapanghusga. Kaya mag-aral kayo, study well, because that will protect you from heartbreak, and that will also be a great equalizer. Walang mahirap, walang mayaman. Pag tapos ka na sa pag-aaral. Sa mag-aaral kayo, study well. Bring pride to your parents. Kasi yun lang naman ang gusto nila na makapagtapos ang kanilang anak. And bring pride to yourself. Eventually, when you have that diploma and you can land a job, that will be the start of enormous success that you will get. Na ikaw mismo ang may gawa, na ikaw mismo ang may likha, na ikaw mismo ang naka-achieve niyan sa tulong ng Diyos, ng iyong magulang, ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, at ng iyong sarili. Okay? Let's continue jogging. We are now sa pinakataas na part ng Cebu-Cordova Link Expressway. Look, isn't it beautiful? Ganda. Yeah. This is a beautiful day as I celebrate the 9th death anniversary of my beloved mother, paying tribute to her kasi siya naman talaga ang nagturo sa akin to exercise, to take care of myself, to love myself first, to be empowering, to be responsible, to be brave yet compassionate. Okay, naanata sa taas na portion ng Cebu-Cordova Link Expressway. Kusukay na hangin here. But it's a beautiful feeling, no? You are so free. And you are so free and happy at the same time. Mas challenging ang pagdagan nato kay kusog kaayo ang hangin. Okay? Good morning! Sa sarili. Yan ang kwento ni Joey Argawanon, aka Manita Lacuatsera. Paniwalaan mo ang iyong sarili at huwag kang magpapadala sa opinyon ng ibang tao, bashers, haters, or even your supporters. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao, pero control mo ang magiging reaction mo o ang sagot mo sa mga paratang, sa mga paghusga ng ibang tao. Kaya hayaan mo sila. Ang the biggest way how to
win a battle is through success. Success is the best proof of revenge. Huwag mo nang pag-aksayahan pa ang mga taong walang gusto sa'yo. Mas focus sa mga taong marunong mag-appreciate sa buhay na pinagdadaraanan mo. Magpakatotoo ka lang. Do not compromise your principle, your dignity. At the end of the day, you are not accountable to these people. You are only accountable to your God, Panginoon na hindi mapagusga, Panginoon na mapagpatawad, at accountable ka sa iyong pamilya dahil sila talaga ang nakakakilala sa iyo, and you're accountable to yourself. Be good to yourself. Be kind to yourself. Love yourself first. Okay? Good morning! Ganda ng sunrise. Look at that one, oh. Captured. A lovely sunrise. Wow. Napakaswerte ko. 5:44 in the morning, captured ang image of a perfect sunrise, a God's creation, for us to be reminded na every day as we wake up, let's stay positive, let's stay hopeful, because another day is a beautiful day. Depende lang yan sa mindset natin. What we attract is how we behave. No, if we behave kind, if we behave good, we will attract goodness also. Vice versa. Pag pangit ang nasa isip mo, ang tangka mo sa kapwa, negative circumstance will also go your way. Wow, there you are. Perfect sunrise. Napakaswerte ko, no? To have captured that perfect sunrise, reminding of how God created that for us to enjoy and free for all of us to enjoy. And also a reminder na today is another day, so stay positive, stay optimistic, stay hopeful, because isa na namang panibagong pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. And what the time now is 5 minutes before 6 o'clock. Perfect sunrise. Na-enjoy ko yan. Tandaan nyo, ha? Plus, sunrise reminds us of how God loves us so much. No? Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon Diyos. That every day when we wake up, isang bagong pagkakataon sa atin. That is a reminder of a beautiful sunrise. Kasi tayo ang gumagawa ng buhay natin. If we have goodness in our intention, we attract goodness as well. If your vibe is positive and you are good with your family, with yourself especially, ganun din ang mapapala mo sa buhay mo, sa iyong pagkatao, sa ibang tao, because that's what good karma is all about. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ay siya rin ang matatanggap mo. So be kind and be very grateful for a beautiful day that has come your way. Definitely today is another perfect sunrise. Why is it very important na alagaan natin ang ating sarili? Living in a third world country, hindi priority ang health and well-being natin. Pag magkasakit ka sa Pilipinas, pag wala kang pera, it's either you avail the services of a public hospital na hindi naman equipped. Baka
doon ka pa mamamatay. Dahil hindi nga pinaghandaan ang healthcare natin. But if you go naman on a private hospital, baka mamatay ka naman sa gastos. Ay anong mangyayari sa'yo? Dahil sa sobrang mahal ng medisina, doctor's fee, hospital beds and accommodation. Anong mangyayari sa'yo? Fundraising, magpa-GCash, katulad ng parating na nare-receive ko sa mga messages ko, humihingi ng tulong. Alam po ninyo, tutulong tayo sa kaya nating maibigay. But we are not obligated to help. Help is voluntary. Kaya sa mga kabataan, habang kumikita kayo, mag-ipon! At habang bata kayo, alagaan nyo ang inyong sarili. Dahil mahirap ang tumanda na walang ipon. Mahirap ang tumanda na may sakit. Lalo na pag dito ka sa Pilipinas. Hindi habang buhay bata ka. Pag tumanda ka, nandyan ang mga sakit na mararamdaman mo. At kailangan dyan, pera. Pera ang sasalba sa kahirapan, sa sakit, at ang iyong mga propiedad kung meron ka. Ay kung wala ka, ang mangyayari sa'yo, ibabalot ka na lang sa banig at itatapon ka sa dagat. I am addressing this to the LGBTQI community. Lalo na yung nabubuhay na mag-isa. Kahit na nga kung may anak ka, hindi pa garantisado yan. Natutulong yan sa'yo pag tumanda ka. Actually, sa opinion ko, hindi obligasyon ng mga anak na tulungan ang kanilang magulang. Obligasyon ng magulang ang tulungan, patapusin ng kanilang anak at mabuhay sila to become a better version of their parents. Huwag gawing investment ang mga anak. Tulungan ang mga anak na makapagtapos to be the better version of the parents. Yan ang ating role. Yan ang naging role ko. Oo, wala nga akong anak. Pero, salamat sa Diyos. I was given the chance to help my nephews, nieces, down to my grandsons. Tapos na silang lahat ngayon. So, wala silang ibinibigay na problema sa akin. Ako pa nga ang nagbibigay problema sa kanila. Dahil pasaway, si Joey Argawanon, aka Mamita Lacuatsera, napaka-adventurous, kahit bawal, ginagawa, hindi sa bisyo ha, sa mga lugar na pinupuntahan ko, sa mga lingwahe ko, sa mga opinion ko, medyo nagwo-worry ang mga pamangkin ko because I'm very vocal, I'm very active, I am very adventurous, at masyadong walang takot, and that worries my family. Na pamilya ko na very private, kaya nga hindi mo sila makikita sa social media. But I am so blessed that I was able to help them in becoming the very successful people now. Kasi yan ang legacy ko sa pamilya ko sa humanity. That I was able to help my family and became the better version of their parents, or even a better version of myself. That's the essence of humanity.